follow-up discussion ko ito tungkol dito sa naging response o tugon ng kampo ng prosecution o ng Office of the Prosecutor doon sa final na urgent request for interim release nila Attorney Kaufman, yung abogado ni Duterte. Matatandaan natin na noong June 12, 2025, yung mga abogado ni Duterte sa pangunguna ni Attorney Nicolas Kaufman, nag-file sila ng urgent request for interim release. At doon sa urgent request for interim release, sabi ng kampo ni Duterte, sabi ni Kaufman, dapat daw payagan na mabigyan ng interim release si Digong Duterte dahil wala naman daw itong flight risk. Hindi naman daw ito magtatago. Pag nagkaroon daw ng hearing, attend naman ito sa mga hearings. Pangalawa, hindi naman ito ihaharas, hindi naman ito takutin ang mga testigo at ang mga biktima, yung mga nagkaso. At hindi ito mag-o-obstruct sa justice. At ang sabi pa ni Kaufman, hindi naman ito gagawa pa uli ng mga krimen. Hindi daw ito magpapatuloy sa paggawa ng mga krimen. Mayroon na daw bansa na willing kumupkup kay Duterte. Payag na daw ang prosecution. Yun ang sabi ni Kaufman. Payag na daw ang prosecution. Yung pala hindi naman totoong payag ang prosecution. Hindi naman pala payag ang prosecutor. Sa katunayan, kahapon, June 23, formal na nag-file ng response o tugon ang prosecutor, ang Office of the Prosecutor. Sa ngayon kasi ang tumatayong prosecutor diyan, itong si Mami Magnyayi, tama ba ako? Mami Magnyayi Niyang. Sigurado ako yung apelyido niya Niyang. Saka Mami, ang pangalan nito Mami. Taga-Sinigal yata ito, taga-Sinigal, black. Ngayon, kanina nung nag-discuss ako nito, kung napanood nyo, ang sabi ko, ano ba ito? Hindi ba nahihiya si Kaufman dito? Hindi ba nahihiya si Kaufman dito? Bakit ko sinasabing hindi ba nahihiya? Ay di ba sabi kasi ni Kaufman, nung nag-file siya ng urgent request for interim release noong June 12, ang sinabi niya mismo sa sinabmit niyang pleading sa korte na ang prosecution ay hindi nag-uupos. Payag ang prosecution sa urgent request niya for interim release. Ay yung pala hindi. Ngayon, ano ang pagkakaiba nitong argument ko dito? Kanina nung nag-discuss ako, hindi ko pa nabasa yung argumento ng Deputy Prosecutor niyan. Binasa ko ni ICC Deputy Prosecutor niyan. Ano yung kanyang mga argumento at hindi dapat pagbigyan ang kagyat or urgent request for release, interim release ni Duterte. Magaling nung tiningnan ko. Nung tiningnan ko, binasa ko yung magaling. Ito muna si Duterte, Yan muna si Duterte. Yan yung nire-request nila na magkaroon ng interim release. Okay, so basahin natin. Ito yung mga sinabi sa dyaryo tungkol sa mga argumento, sa mga argumento ni ICC Deputy Prosecutor niyang. Ito. Ito yung una. Yan. The Office of the Prosecutor has asked the International Criminal Court to reject former President Rodrigo Duterte's request for interim release, citing Duterte's continued influence in history of violence. Yun. Tama. Paano naman igagrant ng ICC ang interim release ni Duterte? Alam naman natin ang impluwensya ni Duterte malakas pa rin hanggang ngayon at ang kasaysayan niya ng paggamit ng karahasan. In a 15-page submission dated June 23, 2025, ICC Deputy Prosecutor Mami Manjaye Niyang said that Duterte's detention remains necessary to ensure he appears for trial, does not obstruct or endanger investigations, and does not commit similar crimes. The prosecutor noted that Duterte does not accept the legitimacy of the legal proceedings against him,
as evidenced by his statement that arresting officers would just have to kill him in order to bring him to court. Mr. Duterte's behavior as described above and the claims of his family and lawyers that he was kidnapped or abducted by the court demonstrate that he does not accept the legitimacy of the legal proceedings against him, the submission reads. A victim of kidnapping is unlikely to return to the custody of the kidnapper if given an opportunity to escape. Mr. Duterte, his family, vocal supporters, and counsel all consider him a victim of kidnapping, abduction, it added. The impeachment proceedings against his daughter, o yan, nabanggitan pa yung tungkol sa impeachment ni Sara. Vice President Sara Duterte were also cited, with the prosecutor noting allegations that she plotted to assassinate President Marcos to establish the power still wielded by the Duterte family. Yun. Ha? Ito pa. Overall, Mr. Duterte, his family, and his associates are capable of influencing and harming witnesses as a result of their positions of power. The filing read, the release of Mr. Duterte could risk bringing real and substantial harm to the legitimate interests of victims and witnesses. It also enumerated several reasons why interim release should be denied. Duterte's continued influence, his strong political network, and international connections as factors that could enable him to interfere with proceedings or intimidate witnesses. O di ba? Ang galing ng argumento ni Ang galing ng argumento ni ICC Deputy Prosecutor Mami Niyang. Ano yun tama naman yung mga argumento niya. Paano mo daw masasabi, di ba? Paano mo masasabi na si Duterte ay magpapailalim sa kapangyarihan ng ICC na mulat sa simula pa nga, hindi niya naman kinikilala ang jurisdiction ng ICC? Di ba? O si Cathy 711, sabi niya 711, Attorney Enzo, napakagaling po ng prosecution sa pagkakagawa niya. I was able to read it too sa ICC website. Kanina, Cathy, nung diniscuss ko yon, wala pa to Ano ito? Wala pa itong mga arguments na ito ng prosecution. Kaya naisipan kong mag-live ulit tungkol dito. O di ba? Tama naman yung mga argumento ni ni Mami Niyang yung ICC Deputy Prosecutor. Sabi kasi ni Kaufman, wala namang flight risk si Duterte, hindi tatakas yan. At kung hindi man tatakas, pag nagpatawag ang Duterte ng hearing, ay ang ICC ng hearing, a-attend yan. sabi ni ICC Deputy Prosecutor Niyang, paano mo naman masasabing a-attend yan? Ay kung hindi pa nga nag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, hindi naman yan maa-aresto Sa katunayan, maraming beses niyang sinabi, kung dadalhin niyo ako sa ICC, patayin niyo na lang ako. So ibig sabihin, sa simula't simula pa, walang pagrespeto si Duterte sa ICC. Walang pagrespeto. At sabi pa nga ni Duterte, kung gusto niyo akong dalhin sa ICC, patayin niyo na lang ako. At saka, ang sabi ni Duterte, ang sabi ng pamilya ni Duterte, yung kanyang mga abogado, na si Duterte ay kinidnap, inabduct. So kung ang argumento nila ay kinidnap si Duterte, inabduct, di kung marirelease siya, pagkakataon niya nang wag nang bumalik uli sa ICC. Wag nang magpakita sa ICC. Kasi kinidnap ka lang pala Inabduct ka pala di ibig sabihin sa pilitan. Ngayong malaya ka na, binigyan ka na ng interim release, hindi ka na babalik kasi kinidnap ka. Kaya tama yung mga argumento. Tama yung mga argumento. At saka yung sinasabi na wala nang impluwensya si Duterte, wala nang kapangyarihan. Malawak pa ang impluwensya ni Duterte. Kaya niya pang takutin ang mga witnesses. Kapag nakalaya siya, makakamaniobra si Duterte, magagawa niya pa ang gusto niya. Totoo naman yan Actually, si Duterte ngayon, nalilimit ang galaw niya, unang-una, kung pwede niya lang makausap yung team ng yung legal team niya. Pangalawa, yung mga pamilya niya.
Kahit nga si Bato, ay kahit nga si Ruben Padilla, hindi makapasok eh. Senador na yan. Kahit si Amy Marcos, hindi makapasok. Senador na rin yan eh. Oh, kahit nga si Roque, abogado yan, hindi rin makapasok kasi hindi naman siya nakadeclare na parte ng kanyang legal team. Oh. Kaya ano ito, kumbaga, kaya lang naman ngayon kahit papaano nakukontrol si Duterte sa pwede niyang magawa dahil nakakulong, nalilimit. Pero kung makalaya yan, maraming magagawa si Duterte. Nung presidente siya, ang dami niyang ginawa. Ang order niya sumusunod. Yung network niya ng mga baka nga yung mga death squads niya nakatayo pa rin yan. Ha? Kaya yung mga pwedeng gawin ni Duterte na pag-obstruct ng justice, pwedeng putin ang mga testigo, pwedeng putin ang mga pamilya ng mga biktima, magagawa ni Duterte yan. Sa tingin natin, tama naman yung sinabi ni ICC Deputy Prosecutor Mami Niyang, maraming magagawa si Duterte. Napakalawak pa ng kanyang impluensya at kapangyarihan. Yung network niya, yan. Kaya yung mga sinasabi ng defense ni Kaufman na hindi flight risk si Duterte, kikilalanin nito ang ICC, a-attend ito sa mga hearings at hindi nito papakialaman ang mga witnesses, ang mga hindi. At saka alam naman natin si Duterte sa ginawa sa kanyang ito, sa nangyaring itong nakulong siya, the moment na makalabas yan, kahit interim release lang, gagawa si Duterte ng mga hakbang. Gagawa yan. Hindi si Duterte. Hindi ganun ka yan. Unang-una, hindi niya nga kinikilala ang ICC, pinagmumura niya nga ito eh. At hanggang ngayon, kahit yung pamilya ni Duterte at yung kanyang mga abogado, ang tingin nila, inabdak si Duterte, kinidnap si Duterte. Kung inabdak si Duterte, kinidnap si Duterte, once na i-release siya, titingnan nila yan. Pagkakataon na natin itong makalaya na hindi na tayo babalik dyan. Kinidnap lang naman tayo eh. Kaya napakagaling eh. Napakagaling ng ng mga argumento ni Mami Niyang. Kaya sabi ni ICC Deputy Prosecutor Mami Niyang, hindi dapat i-grant. Dapat i-reject ang urgent request ng defense ni Duterte na mabigyan ng interim release. Ang naano lang tayo dito, mga kabunyog, mga kababayan, imagine niyo si Niyang yung yung black. Si Niyang yung black. Oh, yan si Niyang. Judge pala yan sa bansang Senegal o Africa, Judge siya sa bansang Senegal. Tapos na-elect siya, napili siya na maging isa sa mga prosecutors ng ICC. Siya ang deputy prosecutor. Kasi si Karim Khan, yung British lawyer, siya ang talagang prosecutor. Yang nasa kanan, yan si Nicholas Kaufman. Ang lumalabas dito, ang galing din ng argumento ni Mami Niyang. Alam niya ang sitwasyon ng Pilipinas. Nabanggitan pa nga ang tungkol sa ni Sara Duterte, yung impeachment eh. Nabanggitan doon sa sinabmit ni Mami Niyang na argumento. Sabi ni Mami Niyang, itong deputy prosecutor, ang vice president, ang anak ng ni former President Rodrigo Roa Duterte, ay kumakaharap din ng impeachment. At ang isa sa mga grounds sa kanyang impeachment ay ang pagbabanta niya. Yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente. Kaya ito, may kakayahan sila na magsagawa ng mga violenting hakbang. Kaya hindi pwedeng palayain itong si Rodrigo Roa Duterte. Yun. Hindi pwedeng palayain, delikado. Delikado, may kapangyarihan pa sila. May network sila at may impluwensya. O yan mga kabunyog. Ang galing Sabi ni Jerry Silpono, yung pronouncement ng salitang kinidnap, bad words yan sa ICC. Actually, tama po kayo. Ang nangyayari dito, kaya kung hindi man magagrant ang urgent request for interim release ng kampo ni Duterte, kagagawan din nila Duterte. Unang-una, ginagamit nila yung mga term na kidnap, abducted, hindi. Pangalawa, hindi nila kinikilala ang ICC. Kumbaga, ito ganun ba, Gorayans? Sorry. Ay, nagdi-discriminate nga pala ako. Senegalese.
Sa aking mga followers sorry sorry. Nagdi-discriminate ako pag sabi kong black. Okay, Senegalese. Senegalese. Imagine niyo taga Senegal yan. Sa atin, pag sinabi mong Senegal, pag sinabi mong Benin, pag sinabi mong Rwanda, parang pag sinabi mong Africa, anong mga tao hindi matatalino. Pero tandaan nyo, yang si Mami Niyang, Senegalese yan, no? Sa Africa yan. Pero magaling din pala ito. Magaling. Kaya nag-live uli ako Kanina kasi nung diniscuss ko tong issue na to, wala pa yung hindi ko pa nababasa yung anong argumento nito ni ICC Deputy Prosecutor Mami Niyang. Ngayon mayroon na tayong idea ano yung mga binanggit niya. Magaling. Saludo ako doon sa mga sinabi niya na yon. Ibig sabihin, alam niya ang kalagayan ng Pilipinas nito ni Mami Niyang. Ito yatang si Kaufman, hindi alam ang kalagayan ng Pilipinas. Ang alam niya lang yung mga information na pinifeed sa kanya ng mga DDS Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa tingin ko, convincing yung mga arguments ni ICC Deputy Prosecutor Mami Niyang. Ano ito? Hindi, sorry Letriez Ako naman, alam nyo, ayaw ko naman ng discrimination. Sorry. Hindi ako naging conscious. Mabutit na race nyo. From now on, hindi na ako gagamit ng black. Discriminatory kasi yun Okay? O sige, Senegalese. Imagine niyo kabansang Senegal ito si Mami Niyang, pero ang galing. Judge pala ito doon. Bago na elect na Deputy Prosecutor ng ICC. Magaling. Mukhang mas magaling pa kaysa kay Kaufman Ano ito mga kabunyog, mga kababayan. Magaling yung argumento niya. Kabisado niya, alam niya yung Pilipinas. Si Kaufman, hindi Mukhang ang alam ni Kaufman sa Pilipinas, yung pinifeed lang sa kanyang information ng mga DDS. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Nakapag-live na ako tungkol dito kanina, pero yung live ko kanina, sabi ko, ano ba to? Hindi ba ito nahihiya si Kaufman dito? Bakit nasabi ko yon? Kasi sabi ni Kaufman, pumayag daw ang prosecution na ma-release si Duterte. Tapos ngayon, hindi naman pala. Kahapon lang nag-file ang prosecution ng opposition. Ang prayer nila, ang stand ng prosecution, i-reject ng ICC Pre-Trial Chamber 1 yung urgent request for interim release. Sa tingin ko, convincing yung arguments. Convincing yun. Kung ako, magaling yung mga arguments. Okay. Sige, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.